Hello po! Welcome po sa ating POP. We are so blessed and grateful to have you here with us tonight. So for our viewers, don't forget to like and share our live para mas marami pa pong mabless for tonight. And syempre, don't forget po to comment your prayer request and praise items down below para mapag-pray po natin siya later. So before we proceed po to our Zoom Hontahan topic, let me share this memory verse po from Jeremiah 29:12. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. This verse po is a gentle reminder for us that God is always listening to us and God is always here for us. So, ayan, so tignan muna natin kung sino yung mga kasama natin. So we have Miss Candelaria, we have Kuya Jam, and we have Pastor Arnel, and I think Rial is also here. So let's proceed po to our Zoom Hontahan topic. So for our Zoom Hontahan topic, dahil new creation ka na, magbigay ng isang bagay na gusto mo ng tuluyan iwan at paano ito mababago. So, medyo paano natin, medyo hindi natin pahirapan yung question, yung medyo nape-pressure eh. So, para hindi tayo mahirapan, ano na lang po, yung bagay na gusto mo nang iwanan, na gusto mo nang baguhin. So, let's start with, yun yung pinakamalapit sa screen ko, si Real. Hi, Real! Hello. Yeah, so our Zoom Para sa akin, gusto ko iwanan yung pagiging magalitin at matuto magpatawad instead of keep ng sama ng loob. Dahil, through Christ, onti-onti na ako nagiging mahinahon and matuto ng self-control. And sabi dun sa Ephesians 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ayun lang. Amen. Thank you for that, Lee. So, syempre, lalayo pa ba tayo? Let's call Riel. Hi, Riel! Hello, good evening sa lahat. So, ang gusto kong mabago bilang new creation ay yung procrastination ko. Kasi bilang estudyante, palagi naman tayo nagpo-procrastinate, palagi tayo natatamad. So, gusto ko mas maging disciplined at responsible sa oras ko para magawa ko kaagad yung mga nais ko gawin sa school, sa bahay, at sa iba pa. Yun lang. Thank you, Riel. And now, let's call Kuya Jam. Hi, Kuya Jam! Hello, good evening po sa bawat isa. So, siguro yung para sa akin, yung gusto kong mabago sa akin is yung pagiging tamarin ko. Ayan. Kasi tawag dito bilang a Christian, syempre dapat tayo, enthusiastic sa lahat ng ginagawa natin. And syempre, enthusiastic din dapat tayo sa pag-share ng gospel. So, ayun yung gusto kong magbago sa akin. Yun. Thank you. And Pastor Arnel, hello po. Hello, ang gaganda ng sagot ng bawat isa. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din ako. Lahat ng 'yan parang binago. Pero isang gusto kong mabago totally sa akin yung mainipin ako eh. Tanungin niyo si Mika, tanungin niyo si Laura. Naiinis ako pag yung when it comes to time talaga. So 'yun, challenge ko yung sarili ko. Lalo na pag Sunday, sasabihin sa akin ng mama nila, Sunday ngayon, huwag kang maiinis, ikaw mauna ka na lang. Ayan, so lahat tayo binabago ng Panginoon, praise the Lord. At sa ating pagpapatuloy, samahan po ako ng bawat isa na manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa kabutihan mo na patuloy na ipinadadama sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ganitong gawain na patuloy na kahit saan kami, basta meron kaming gadget, meron kaming connection, pwede kami maging bahagi o Diyos sa pamamagitan po ng streaming through Facebook. Ang dalangin ko, Lord, samahan mo kami, maging daluyan ito ng blessing sa maraming tao. At ngayon pa lang, Panginoon, dalangin ko yung presence ng yung Holy Spirit, ang maranasan ng bawat isa sa amin.
patuloy namin makita na yung gawain ito, hindi lang ito routine every Wednesday, kundi ito yung isang moment na dapat bawat isa sa amin, kami man ay viewer lang o kami ay participant dito sa Zoom, makita namin, Panginoon, ito ay isang precious moment to be with you. Salamat po, Panginoon, kaya samahan mo kami at patuloy, Panginoon, sa pamamagitan ng ganitong gawain, maipahayag ang iyong kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan. At itataas ka po namin sa gabing ito sa pamamagitan nitong POP, at maging maayos po lahat ang connection ng bawat isa, at yung mga distraction na pwedeng dumating. In Jesus' name, sinasaway namin ito. Bibigyan mo kami ng focus, lalo na yung aming mga viewers. At dalayan ko rin, O Diyos, sa lahat ng ito, wala kaming ibang pasasalamatan at pupurihin. At pinagkakatiwala po namin sa iyo mga sandaling ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, before we proceed po to our praise and worship, let me share this verse for you. Yung verse po natin is manggagaling siya sa Psalms 100, chapter 100 verse 4. Sabi po doon, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Amen. Ngayon po, pangungunahan po tayo ng ating worship leading team para po sa ating praise and worship. Down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Upon that cross.
upon that cross, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, worthy, wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. We exalt your name, God. Holy is your Here I am to worship you. Hallelujah. I worship you for who you are. I worship you. Hallelujah. I worship you for who you are. Praise the Lord for our praise and worship for tonight. Ngayon po, dadako tayo sa ating prayer and focus. Let me call Miss for our prayer and focus. Okay po, let's pray. Ang prayer focus po natin ngayon is 70 years na po ng church natin. So, let's pray po. Lord God, thank you for 70 years of faithfulness sa TMCC and bless our sunrise service po on April 5 with strength, wisdom, and smooth execution po. And gawin niyo po ang April celebrations namin na meaningful and impactful. We also lift up po our worship night on April 26 and may it draw people closer to you, Lord, and maging solemn at maganda po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you for that, Miss. So ngayon po, dadako tayo sa ating message. So our speaker for tonight po, he is a disciple of Kuya Polly Pagkatipunan. Meron na din po siyang diesel at isa rin po siyang Sunday School Facilitators. Isa din po siyang Acts BI student at parte ng isang OBS ministry. Let us welcome Brother Robert Tan as he shares the Word of God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa pag-aaral, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po na buksan mo po
ang puso ng bawat isa na maunawaan ng iyong mensahe ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po natin ngayon ay promise of new life. Pangako na bagong buhay. May mga pagkakataon ba sa buhay natin na gusto nating magsimula ulit? Yung tipong gusto nating baguhin ang ating nakaraan, mga pagkakamali o mga maling desisyon. Minsan, iniisip natin, pwede pa kaya akong magbago? Sa pag-aaralan po natin ngayon, meron pong magandang balita. Ito po ay pangako ng Diyos tungkol sa bagong buhay. Ito po ang verse na pag-aaralan natin ngayon. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Kaya nga po, kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay bago na. Wala na ang dating buhay na makasalanan. Meron po tayong 3 puntos. Una po, lumapit kay Kristo. Kaya nga po, kung ang sino man ay nakay Kristo, ay bago na. Ang tunay na pagbabagong buhay ay nagsisimula kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi sapat ang sariling lakas o sariling pagbabago. Kailangan nating manampalataya kay Jesus para magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay. Kaya nga po, hindi rin sa mabubuting gawa. Ang tunay na pagbabago ay kay Jesus lang po natin matatagpuan. Ang Diyos ay nagpapatawad at nagbibigay ng bagong buhay. Sabi po sa unang 1:19, kung ipinapahayag natin ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin. Kaya nga po, kapag inaamin natin ang ating kasalanan at nagsisisi, pinapatawad tayo ng Diyos at nililinis niya tayo upang magbago ang ating buhay. Kaya nga sa buhay natin, kapag nagkamali po tayo, dapat po ay aminin natin sa Diyos at humingi ng tawad. Hindi lang pag-amin, kundi tunay na paghisisi at pagsisikap na iwan ang mga maling gawain. Pangalawang puntos po, binago ng Diyos ang puso. Siya ay bago ng nilalang. Kaya nga po, binabago ng Diyos ang ating puso sa pamamagitan ng kanyang salita. At patuloy na hinuhubog ang ating buhay at ginagabayan tayo ng banal na espiritu. Kaya nga po, kapag tayo ay binago ng Diyos, unti-unting nakikita ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-uugali, pananalita, mga desisyon sa buhay. Hindi po ito biglaan, pero dapat po totoo at patuloy na pagbabago. Pangatlo po, may bagong buhay at direksyon. Mga dating bagay ay lumipas na, siya ay bago na. Ang dating buhay na makasalanan at maling landas ay napapalitan ng bagong buhay na may pag-asa at layunin. Kaya nga po, kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay may bagong buhay. Ito ay may bagong simula, bagong pag-asa, at bagong direksyon mula sa Diyos. Halimbawa po, may isang tao na dati ay walang direksyon o maraming kasalanang ginagawa, pero nang makilala at tinanggap niya si Jesus, doon nagsimula siyang magbago. Hindi madali. Hindi rin naging perpekto agad, pero unti-unting nagbabago ang kanyang buhay at pananaw. Ganon din po ang nangyari sa aking buhay. Dating makasalanan, magulong buhay, walang direksyon, pero nang tanggapin ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binago niya ang buhay ko. Hindi po tayo maliligtas sa pagsama sa relihiyon. Hindi rin natin kaya
ang sariling pagsisikap ang kaligtasan. Kaya nga po, sa buhay natin, lumapit po tayo kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Iwanan na po natin ang dating buhay. Mamuhay po tayo ng may kaaya-aya sa Panginoon araw-araw. Dito po ako magtatapos. Kaya ang hamon sa atin, lumapit tayo kay Kristo at hayaan nating baguhin niya ang ating puso at buhay upang makita ng iba ang tunay na pagbabago na galing sa Diyos. Kapag tayo ay nakay Kristo, tayo ay bagong nilalang. Ang dating buhay ay wala na. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong simula at pag-asa. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dalangin ko po na maisapamuhay po namin ang napag-aralan namin ngayong gabi. Salamat po sa iyo pong lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. To God all be the glory. Amen. Thank you po, Brother Robert, for that wonderful message. Alam niyo po, Brother Robert's message is such a great reminder for us that God is always ready to guide us towards a fresh start, no matter our past mistakes or struggle. He offers us the chance to renew our lives and choose a better path. With faith and trust in Him, we can find the strength to change, grow, and move in the right direction. Amen po. So ngayon po, dadako tayo sa ating prayer focus 2. So can I call Kuya Amir po for our prayer focus 2? Hello po sa bawat isa. Ang prayer focus number 2 po natin is global crisis. So, pray po tayo. Lord, maraming salamat po na nagkasama-sama po kami. Lord, alam po namin na kayo po ay ang in control sa lahat ng bagay, Lord God. Despite po ng gera na nangyayari, Lord God, we trust in you na lahat po ng bagay ay nakaplano po ayon sa inyo, Lord God. We also pray, Lord God, sa mga crisis ng fuel and basic needs na tumataas, Lord God. We pray po na kayo po ang mag-provide para sa mga taong nangangailangan, and we pray po na maging stable na po ang sitwasyon sa mundo, Lord God. We also pray, Lord God, for the places in conflict like Middle East, Lord God, and sa iba pang sulok ng mundo, Lord God, na nagkakaroon pa po ng gera, Lord God. We pray for wisdom po sa mga leaders worldwide, Lord God, and magkaroon na po ng de-escalation sa mga wars na nangyayari po, Lord God. We trust you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord for that wonderful prayer para sa global crisis na nangyayari sa atin and sa mga iba pang tao. Ngayon po, dadako tayo sa ating prayer time. Reminder po na you can comment your prayer request and praise items down below to our comment section para po may pag-pray ito ng ating mga prayer leader for today. So for our prayer leader po, we have Liz Candelaria, Amir Mejorada, and Riel Candelaria. So mag-start na po tayo sa ating prayer time. Okay po. Prayer request po ni Santos Mendoza, healing for his respiratory baga. Let's pray po. Lord, we lift Santos po, Kuya Santos, sa kanya pong sakit. Hapuin niyo po sila ng healing, comfort, and peace niyo po
and paluwagin niyo po yung pakiramdam niya at pagalingin niyo na po siya. Huwag niyo po siyang pababayaan and patuloy niyo po siyang protektahan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. For Kuya Danilo, praying for his wife, Girly, sa kanyang dialysis 2 times a week. Let's pray po. Lord, itinataas ko po sa inyo si Kuya Danilo, pati po yung asawa niya, sa dialysis po ng asawa niya. Huwag niyo po silang pababayaan and bigyan niyo po sila ng more blessings to come, pati good news po palagi. And pagalingin niyo po sila and lagi niyo po silang proprotektahan. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Ate Bernadette, strength throughout her journey and to be stable and guided. Lord, we ask for your abundant blessings para po kay Ate Bernadette and bigyan niyo po siya ng provision, guidance, and help sa lahat po ng aspect ng buhay niya. Huwag niyo po siyang pababayaan, Lord, and patuloy niyo lang po siyang gabayan and ingatan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Yoli, kagalingan para sa kanyang anak na si Malvin Pakaon na may injury sa muka. Lord, itinataas po namin sa inyo si Ate Yoli, pati po yung anak niya na si Malvin, and patuloy niyo pong paggalingin yung injury po ng kanyang anak, and wag niyo po silang pababayaan, Lord, and bigyan niyo po sila ng more blessings to come. And pagalingin niyo na po yung anak niya, and touch them po with your healing, comfort, and peace. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Mirna, patuloy na kalakasan at makahanap ng work. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Ate Mirna na huwag niyo po siyang pababayaan at huwag niyo po siyang hayaang mawalan ng pag-asa at kalakasan para makahanap po ng work. We praise you and honor you for your love and faithfulness, Lord, and alam ko po na magpro-provide po kayo ng stable work para po sa kanya. Ingatan niyo po siya, Lord, palagi. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Warlita, healing sa allergy at good health sa family. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Ate Warlita, pati po yung buong pamilya niya. And pagalingin niyo po siya sa kanyang allergy ngayon. And patuloy niyo pong protektahan yung family niya. Na yung nagsustruggle po with their health, pagalingin niyo po at palakasin niyo po, Lord. Huwag niyo po silang pababayaan at lagi niyo po silang protektahang pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Norma, pray for good health and for the family. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo yung family ni Ate Norma at si Ate Norma po. And palagi niyo po silang bigyan ng lakas sa araw-araw nila pong gawain. And huwag niyo po silang pababayaan, Lord, and bigyan niyo po sila ng healing and comfort para din po sa buong pamilya niya. Huwag niyo po silang pababayaan and protektahan niyo po sila palagi. In Jesus' name, pray. Amen. For Ate Aurelia, good health and for the family. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ngayon si Ate Aurelia na palagi pong malakas at malusog ang kanyang pamilya po, na palagi pong may blessings na pumunta po sa kanila. And wag niyo po silang pababayaan, Lord. Protektahan niyo po sila palagi at gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." So, sabi po dun sa verse is, si God, meron siyang plano para sa atin lahat. And yung planong yun is para i-prosper tayo and para hindi tayo kahamak. So, dito po si Ate Vangie Reyes. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyo po sa paggabay sa araw-araw sa mga biyaya. Nilalapit ko po sa inyo ang aking kapatid na may karamdaman. Bumababa ang hemoglobin at sodium niya
na si Rohel Reyes. Palakasin mo po siya. Naway mai-provide ang pamasahe at makauwi po ako sa aming probinsya para makita po siya. So let's pray po. Lord, maraming salamat po at kasama ka po namin ngayong araw, Lord God. At patuloy niyo po kaming tinutulungan at ginagabayan sa aming mga buhay, Lord God. Praying po kami kay Ate Vangie Reyes and sa kapatid niya po na nagkakaroon po ng masamang pakiramdam na si Rohel Reyes po, Lord God. We pray na kayo po ang magpagaling sa kanya, Lord God. We know that you are the Almighty Healer and the Almighty Provider, Lord God. We are praying, Lord God, na maka-provide po kayo ng pamasahe at makauwi po siya sa kanilang probinsya, Lord God, para mabisita po niya ang kanyang kapatid, Lord God. Tinataas po namin sa inyo ang kanyang kapatid, Lord God, and kayo na po ang magpagaling sa kanya. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Derek DC, thank you, Lord, sa mga blessings na binibigay mo sa family namin. Palagi ka on time at salamat sa mga answered prayers. Yes, Lord, thank you po sa mga answered prayers na binibigay po ninyo kay Neric DC and sa kanyang family, Lord God. We know that you are the provider and the Almighty Father, Lord God, and binibigay niyo po not only ang aming wants, Lord, but ang aming needs. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Luz Viminda Mejorada, panalangin ng kagalingan at kalakasan ng katawan para kay Villa Eli, Arilyn Espino, and Rehelio Tersol. So let's pray po. Lord, we are praying sa prayer po ni Luz Viminda Mejorada. Panalangin po niya is kagalingan at kalakasan ng katawan po kay Villa Eli, Arlene Espino, and Rehelio Tersol. Lord, we know you are the Almighty Healer, Lord God, and kaya niyo pong pagalingin ng kahit anumang sakit na dumaan po sa aming mga katawan, Lord God. At tinataas po namin ito in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Papaalisin mo itong sakit ng aming katawan, Lord God, ang pumaproblema po sa amin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, before po tayo mag-pray, meron po muna ako gusto i-share na verse is Matthew 18 verse 20. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. So, this verse po is perfect for reminding everyone that God is present in your group and everywhere po na nasan tayo. So, let's pray. Para po kay Tita May Rivera de la Sena, praying for health restoration sa husband ko and favorable results ng ultrasound and other lab tests, protection, guidance, and provision para sa 3 naming anak sa kanilang pag-aaral, new premium clients for my content writing service, new projects for Neric, stable source of income sa family ng mga kapatid ko, comfort and restoration of joy for Tita Amy Simon. So, Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings po na nabigay niyo po kay Tita May. Lord, ikaw na po ang great healer po naming lahat. So, ikaw na pong bahala sa health po ni Tita May, pati po sa kanyang asawa. At third, sana po ang results na makuha nila sa mga lab tests at sa ultrasound is favorable po sa kanila, Lord. At wala pong masyadong mabigat na results. And ikaw na rin pong mag-protect sa kanila at mag-guide and provision sa araw-araw nilang gastos, especially po sa 3 nilang anak sa kanilang pag-aaral. Ikaw pong magpatuloy sa kanila na mag-bless sa pag-aaral po nila. And Lord, pati na rin po sa trabaho ni Tita May ikaw po, Lord, ang magbigay sa kanila ng bagong kliyente para po sa kanilang trabaho. Pati na rin po kay Tito Neric. Ikaw na po, Lord, ang bahala sa kanila pong income at sa trabaho nila. Pati rin po sa kapatid po nila sa other families pa po. Ikaw po, Lord, ang mag-bless sa kanila. And Lord, pati na rin po ng comfort and restoration of joy po para po kay Tita Amy Simon. Ikaw na, Lord, ang mag-bless sa kanilang lahat. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila at mag-provide sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lord, para po kay Tito Bong Silas, protection and good health kay Maki na nasa Cebu,
for a 3-day work visit, blessing and guidance sa CTO Victoria OBS. Yes, Lord. Lord, ikaw po ang mag-provide kay Maki and ikaw na rin po ang bahala sa kanilang kalalagayan ngayon, Lord, sa Cebu. Ikaw po, Lord, ang mag-bless sa kanila at ikaw po ang magbigay sa kanila lahat ng pangangailangan nila sa kanila pong work and guidance na rin po and more blessings pa po sa City of Victoria OBS. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa lahat po ng kanilang ginagawa. Ikaw po, Lord, ang great provider namin lahat. Bless niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bago po ako mag-start, gusto ko lang po i-share isang verse sa inyo sa Philippians 4 verse 19. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. For Ate Evelinda Cruz Benitez, maraming salamat katugunan ng panalangin sa condo po na pinag-host ko. Salamat dahil may nag-rent po March to June. Praying po na mag-normal po ang aking sugar at luminaw po ang aking paningin. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Ate Evelinda. And thank you, Lord, na meron po nag-rent nung condo na pinag-host at pinaghirapan po ni Ate Evelinda na from March to June. Patuloy niyo pong bigyan siya ng blessings, ng more blessings to come. And we praise you, Lord, and thank you po for your love and faithfulness sa lahat ng tao. And Lord, itinataas ko po ulit sa inyo si Ate Evelinda na sana po mag-normal po ang kanyang sugar at luminaw po ang kanyang paningin. I-touch niyo po siya with your love, comfort, and healing powers po, Lord God, na wala na pong magka-problema sa health niya po and patuloy po siyang lumakas at hindi na po bumaba ang sugar niya. Huwag niyo po siyang pababayaan at lagi niyo po siyang protektahan. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Maricar Hermosa, healing para kay Kuya Sam, may kidney failure, financial provision, kagalingan din po ang ipagkaloob mo kay Ate Lourdes at kay Lori at sa kanyang mga anak. Alam mo po, Lord, ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Lord, itinataas ko po sa inyo si Ate Maricar and thank you po sa buhay ng mga pinagpe-pray niya. And itinataas ko din po sa inyo si Kuya Sam na pagalingin niyo po siya, Lord God, and wag niyo po siyang pababayaan and always look after them, Lord. Wag niyo po siyang pababayaan and pagalingin niyo na po siya sa kanyang kidney failure at naway gumaling po siya at mas lumakas po. And Lord, tulungan niyo po si Ate Maricar financially na more blessings, more abundant blessings pa po ang dumating sa kanya. And we ask for your provision and guidance sa kanyang family, Lord, financially. And itinataas ko din po sa inyo si Ate Lourdes at Lori nang i-heal niyo po sila, Lord, sa mga saloobin po nila and tanggalin niyo po lahat ng problems nila, Lord. Bigyan niyo po sila ng more blessings to come at pagaanin niyo po yung pag-iisip po nila, Lord. Wag niyo po silang pababayaang lahat and alam ko po ikaw yung makapangyarihan sa lahat and kayang-kaya niyo po alisin lahat ng masamang nararanasan nila ngayon, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. For Kuya Jeremy, kagalingan sa anak kong may sakit. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Kuya Jeremy at sa anak niya po. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. And always look over them po. And i-touch niyo po yung anak niya with your loving hands and healing heart. And wag niyo po silang pababayaan and lagi niyo po silang gabayan at protektahan. In Jesus' name we pray. Amen.
share ko lang po yung Bible verse na to sa Matthew 19:26. With God, all things are possible. So, pray po tayo. Kay Jackie Lou Zalameda, salamat po Ama sa isang linggo pagsasama, paggabay at pag-iingat sa amin. Patuloy na kagalingan ko, patuloy na pag-iingat sa brother-in-law ko na OFW po sa Middle East. Paggabay sa aking anak na si Julian sa kanyang pag-aaral, praying for my unspoken prayer. So, let's pray po. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Jackie Luz Alameda and sa family po nila, Lord. Salamat po sa patuloy na paggabay at pag-ingat sa kanilang family, Lord God. Lord, we are praying po sa kanilang pangangailangan and sa kagalingan rin po ni Ate Jackie Lou. Sa anumang sakit po na nararamdaman po niya, kayo po ang magpagaling, kayo rin po ang humipo sa kanyang katawan, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, kayo po, sa isang salita po ninyo, mawawala po itong sakit na kanyang nararamdaman. In Jesus' name we pray, Lord. Sa pangalan ni Jesus, gagaling rin po si Ate Jackie Lou. Lord, patuloy po na pag-ingat sa brother-in-law niya po sa nasa OFW po sa Middle East, Lord. Alam niyo po yung sitwasyon na nangyayari sa Middle East, Lord. Patuloy niyo po siyang ingatan, protektahan, gabayan, Lord, sa kanyang ginagawa po doon. Ingatan niyo po siya layo niyo po siya sa hamak, Lord God, and praying po na samahan niyo po siya sa pang-araw-araw po niya lagi. Lord, praying rin po kami sa anak ni Ate Jackie Lou na si Julian sa kanyang pag-aaral po. Lord, I pray po na bigyan niyo po si Julian ng guidance, wisdom, and understanding sa kanyang pag-aaral po, Lord God. Gabayan niyo po siya sa school niya, sa mga problems po na dinadanas niya, and kayo po ang maging center ng buhay niya po sa pang-araw-araw, Lord God. We are also praying po sa unspoken prayer po ni Ate Jackie Lou. Kung ano man po yan, Lord God, kayo po ang sasagot po doon, Lord God, and kayo po ang gumabay sa kanya, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Manilyn Salazar, Lord, praying for healing po sa nagsisimulang cold and headache, protection po para sa aming family sa province, and provision po ng Lord sa kanila, lalo na at ang taas ng bilihin. So let's pray po. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Manilyn Salazar, Lord. Praying po sa healing po na praying po sa healing na nagsisimula po sa kanyang cold and headache, Lord God. Lord, praying po kami na ngayon pa lang po, mapagaling niyo na po siya sa cold and headache na nararamdaman po niya. I pray po na sa isang salita po ninyo, Lord, sa isang kilos po ninyo, mawawala po itong sakit na nararamdaman po niya. Protection niyo rin po ang kanyang family sa province, and bigyan niyo po sila ng financial provision dahil po tumataas na nga po ang mga bilihin at mga pangangailangan po ng kanilang family. In Jesus' name we pray. Amen. So, before po ulit tayo mag-start mag-pray, meron po ulit ako gusto i-share na memory verse. Ito po is Psalm 133 verse 1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. So, ito pong verse na ito, nag-emphasize po siya ng unity before praying together, tulad lang po ng ginagawa natin ngayon sa POP. So, let's pray po. Para po kay Big Malikdem, salamat sa Diyos at sa lahat ng nananalangin, tinugon na ang pambayad na kulang sa lupa, kumpleto na ang kalahating milyon, to God be the glory. Pray na maayos ang paglipat ng pangalan at naway ang bawat hakbang mapa-govman o mga personalidad na involved ang Lord Jesus ang mag-bless ng kaayusan kung may papers na kailangan o financial sa Diyos namin ipinagkatiwala. Yes, Lord. Lord, maraming salamat po sa blessings po na na-receive po ni Tito Vic. At Lord, maraming salamat po na ikaw po nang provide sa kanila ng pangbayad sa kanilang pong mga gastusin, Lord. Ikaw po, Lord, ang kapurit-puri, Lord, na nagbibigay sa amin lahat ng aming kailangan. And Lord, lalo pa po namin pinagpe-pray ngayon yung paglilipat po ng pangalan sa kanilang lupa at yung mga iba pa pong involved, ikaw na po, Lord, ang mag-bless sa mga papeles po na kailangan pang ayusin sa financial man, Lord. Ikaw na po ang bahala. Sa inyo po namin ito pinagkakatiwala, Lord.
mag-bless sa kanila at mag-provide sa kanila at mag-guide sa kanila sa lahat po ng kanilang pinagdadaanan ngayon. Ikaw po, we give it all to you, Lord God. Para po kay Tita Isosceles Santos, praying for pananakit ng balikat at upper back, blessing sa aming negosyo, may the Lord increase sa kabila ng tagtumal at taas ng bilihin. Yes, Lord. Lord, ikaw po ang great healer naming lahat. Lord, ay si Tita Isosceles Santos po. Ikaw po, Lord, ang magpagaling sa kanyang balikat at upper back. Ikaw po ang manguna sa sakit nito. Ikaw na, Lord, ang magpagaling sa kanya. Ikaw na po bahala sa kanya sa lahat po ng sa lahat po ng kanyang kailangan para po mapabilis pa po yung paggaling niya, Lord. And Lord, maraming salamat po sa negosyo po nila and sa taas naman po ng bilihin, ikaw pa rin po ang nag-provide sa kanila ng success sa kanila pong negosyo. At patuloy niyo pa po sila bigyan ng success, Lord. Bigyan niyo pa po sila ng madaming blessings po. And para po kay Tita Carmela Miranda, please pray po for Clara's complete healing and for me as well as I am not feeling well. Yes, Lord. Katulad po ng sinabi ko kanina, ikaw po ang great healer naming lahat. Ikaw po, Lord, ang magpagaling kay Clara, pati na rin po kay Tita Carmela. Pangunahan niyo na po, Lord, ang kanilang sakit. Pagalingin niyo na po sila at ibigay niyo na po, Lord, lahat ng kanilang pangangailangan sa oras na ito. I-bless niyo po kami, Lord God, sa aming lahat ng pangangailangan. Ngayon, in Jesus' name we pray. Amen. Okay po, bago po ako mag-start, gusto ko po start with a verse from 1 Thessalonians 5, verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Let's pray na po. For Ate Gemma Flores, praise God sa pag-sustain ng strength at mental health ko. Sobrang stressful at nalalapit ng moving up at graduation sa amin. Ang daming challenges. Praying for God's provision for my 2D echo at ECG. I have an heart that needs immediate medication or operation daw. I know that God will touch me and flow healing upon my heart for me to receive my medical certificate na fit to work again. Lord, itinataas ko po sa inyo si Ate Gemma. And thank you, Lord, na sinustain niyo po ang strength at mental health niya. Thank you, Lord, na hindi niyo po siya pinapabayaan. And patuloy niyo po siyang gabayan at protektahan, Lord. Dahil sa stress po siya sa moving up po nila at graduation. And patuloy niyo po siya bigyan ng courage and ng braveness po sa pag-face po ng mga challenges na fini-face niya po ngayon, Lord God. Lalo na po yung 2D echo at ECG niya po, Lord. Palagi niyo po siyang i-look over and wag niyo po siyang pababayaan, Lord. Especially po kailangan niya ng medication or operation po. Wag niyo po siyang pababayaan, Lord, and patuloy niyo po siyang gabayan, lalo na po sa pag-receive niya ng medical certificate na okay na po ulit siya mag-work again, Lord. Bigyan niyo po siya ng strength and more blessings to come, Lord God. Ikaw po yung Almighty and alam ko po kaya niyo po ibigay lahat ng kailangan ng tao, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. For Kuya Bong Salas, protection, good health, and provision sa family and siblings. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Kuya Bong at yung buong pamilya niya po na naway protektahan niyo pa po sila and hindi niyo po sila pabayaan, Lord God. And patuloy po kayong magbigay ng more blessings and provision sa family and kapatid niya po. Wag niyo po silang pababayaang pamilya, Lord God. And thank you po sa blessings na na-receive po nilang lahat. And patuloy niyo lang po ibigay ang lahat ng kailangan nila. In Jesus' name we pray. Amen. For Ate Christine Valle, praying po sa pag-iingat kila Abigail Caballero at team ni AP Mercy sa kanilang pag-uwi galing sa Marabon.
Lord, itinataas ko po sa inyo si Ate Christine at lahat po ng pinag-pray niya. Ingatan niyo po si Ate Abigail at yung team po ni Pastora Mercy, Lord, na wag niyo po silang pababayaan at makauwi po sila ng safe and patuloy niyo po silang i-look over and gabayan, Lord God, sa pag-uwi po nila. Huwag niyo po silang pababayaan. In Jesus' name we pray. Amen. So, basahin ko lang po yung Bible verse dito. Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. So, pray po tayo. So, prayer request po ni Daisy Simon. Pagpupurit, pagpasasalamat sa ating Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at pag-iingat sa aking buong pamilya. Salamat po sa lahat ng blessings at sa mga prayers na tinugon ninyo. Prayer na nawa ay tuloy-tuloy ang bagong cell group na hinahawakan ko ngayon. Dalangin ko rin po ang pagpatuloy na pagpalagong spiritual ng aming OBS sa San Mateo. Dalangin ko po ang aking mga apo na mag-e-exam na nawa ay bigyan nyo sila ng wisdom upang masagutan nila ang mga pagsusulit na ibibigay sa kanila. So sige po, let's pray po. Lord, maraming salamat po sa araw na binigay po ninyo na nagkasama-sama po kami ngayon. Lord, tinataas ko po ang prayer request ni Daisy Simon. Prayer po na magkaroon po, sa pagkakaroon po ng bago niya pong cell group na hinahawakan, Lord, I pray po na mas rumami pa po sila, Lord, and patuloy po silang matuto ng salita po ninyo. And praying po, Lord, makapag-share din po sila ng salita po ninyo sa iba pa pong future cell groups na magkakaroon po sila. Lord, prayer ko rin po na patuloy po na magkaroon ng spiritual growth sa group po nila sa OBS sa San Mateo, Lord God. I pray na magkaroon po ng revival and kayo po ang maging center ng group po nila doon sa San Mateo, Lord God. I-guide niyo po sila, Lord. I-bless po ninyo sila sa kanilang gawain, Lord. At patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang ginagawa, Lord God. At praying po sa mga apo ni Daisy Simon po, Lord, na mag-e-exam. Lord, I pray na bigyan niyo po sila ng guidance and understanding po, Lord God, sa upcoming exam po nila, Lord. Tulungan niyo po sila na matandaan yung pinag-aralan po nila, Lord God, at gabayan niyo po sila sa pagsasagot. Tulungan niyo po sila na makapagsagot ng tama, Lord God, at gabayan niyo po sila sa kanilang pagsasagot. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sinasabi po sa James 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Nag-encourage po ito ng faith sa power of prayer tulad din po ng ginagawa natin ngayon. So, para po kay Tita Christine C. Valle, Lord, maraming salamat po sa CLC family sa paglago at paglalim sa aming pananampalataya. Lord, maraming salamat po na nakilala po kayo ng CLC family. Ikaw na po ang mag-guide sa kanila sa journey pa po nila na tatalakayin ngayon. And Lord, thank you din po sa pag-iingat sa bawat member nila ng bigyan niyo rin po silang provision at healing at kakisigan sa lahat po ng nararamdaman nila ngayon sa pagdalaw po sa fellowship every Sunday. And Lord, pinagdadasal din po namin ngayon yung CP team na humahayo ngayong panahon ng tag-init, pag-iingat, provision at healing sa may mga karamdaman. Yes, Lord, ikaw na po ang mag-bless sa kanila, ikaw po ang mag-ingat sa kanila, Lord, at mag-guide sa kanila sa lahat po ng kanilang pangangailangan at pagalingin niyo po sila sa lahat po ng masasamang nararamdaman nila ngayon. And para po kay Tito Gibong kay Paragas, Lord, pinananalangin po namin ngayon na ituro niyo po sa kanila yung school para po sa kanilang anak. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa tamang school para sa kanilang anak, Lord, na magbe-benefit din sila doon at magbe-benefit din po yung school doon sa kanila, Lord. Ikaw po ang mag-guide sa kanila at
bless sa kanila, Lord, at makita po nila lahat ng dapat po nilang makita. And praying din po sa kalusugan ng kanilang buong family at sa finances upang makapunta po ang aming Ama sa mission na itinalaga niyo sa Kanya. Lord, ikaw na po ang mag-provide sa kanila financially, emotionally, Lord, sa lahat po. Para po makapunta po yung kanilang ama sa mission na nais niyo po. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng provision sa buong pamilya at mag-guide po sa kanila. I-bless niyo po silang lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Gusto ko po simulan with the verse ulit from 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Now let's pray po. Lord, itinataas ko po ngayon sa inyo si Ate Beatrice Angeles, and thank you, Lord, po sa mga answered prayers niya and continuous healing touch. And pinagpe-pray po namin ang recovery ng may sakit niya pong cousin na si Nick at yung wife niya po na si Nick. Patuloy niyo po silang pagilingin, Lord God, and bigyan ng more blessings, Lord. And wag na wag niyo po silang pababayaan. And Lord, pinagpe-pray din po namin yung better and appropriate medical attention para po sa kanyang brother-in-law na si Paul, who was recently diagnosed with heart trouble, Lord. Itinataas po namin sa inyo ngayon si Paul na naway gumaling po siya at maasikaso na po siya ng mas maayos na mga doktor, Lord God. Huwag na huwag niyo po siyang pababayaan, and pinagpe-pray din po namin yung improvement ni Kuya Body sa retina niya po, which is infected. Lord, pagalingin niyo po yung retina ni Kuya Body at sana po hindi po masyadong malaki yung damage po sa mata niya. And patuloy niyo po siyang gabayan at protektahan, Lord God. And pinagpe-pray din po natin yung healing ni Ate Beatrice from diarrhea and yung kagat po and yung nakuha niya pong kagat by their house pet na Lord, sana po gumaling po siya and quick recovery po dun sa kagat niya po and sa diarrhea. Huwag na huwag niyo po siyang pababayaan, Lord God, and thank you po sa lahat ng taong pinag-pray niya ngayon. Pati na din po yung progress ng grandchildren niya sa kanilang pag-aaral and good health and yung sa mga stress po na nare-receive nila from keeping up with school, na naway mag-continue po lumago ang pag-iisip ng mga kanyang apo and patuloy po tumaas ang grades niya po, Lord, ang grades po nila, Lord. And yung requirements po na kailangan nilang tapusin as the school year ends. Itinataas po namin lahat ng pinag-pray po namin ngayon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Isaiah 55:8-9, God's plan for you are bigger than your plans for yourself. So, pray po tayo. Lord, tinataas ko po si Lorna Parpan. Thank you po, Lord, sa mga pangangailangan po na pagkakaroon ng LBM at sa kagalingan po, Lord, sa LBM at pagsusuka sa health card na ginamit at na-convert po ito lahat sa medicines na kinailangan po niya, Lord God. Thank you po dahil nabayaran niya rin po yung mga bayarin ng mga doktor po. Kanya po, Lord, sa sakit po niyang LBM. Tinulungan niyo po yung mga doktor sa paggabay at pagpapagaling po kay Ate Lorna. Kay Mayat Esguera po, Lord, praying for successful back operation and radiation of my Auntie Lucy sa US. Lord, kayo po ang gumabay sa mga surgeons and sa mga doctors na kikilos po sa pag-surgery po sa Auntie Lucy
po ni Ate Maya sa US, Lord God. Praying po na magkaroon ng peace of mind and comfort yung family ni Auntie Lucy sa US, Lord. I pray na kayo po ang maging center ng family, Lord God. Tulungan niyo po sila, Lord. I pray na hindi po sila mangamba dahil alam po nila, Lord, na kasama ka po nila. And kay Fast Cut po, salamat po, Lord, sa blessings at sa paglagay mo po sa akin sa ministry. Thank you po, Lord, dahil binigyan niyo po ng ministry si Fast Cut, Lord, at praying po kami na patuloy po ang paglingkod po niya sa kingdom po niya, Lord. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So, sinasabi po sa Jeremiah 29 verse 12, "Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you." So, nag-reassure po dito na everyone na naririnig po lahat ng prayer, naririnig ni God lahat po ng prayers natin. Doon na lang po, din po dito sa POP, lahat po ng prayers dito naririnig ni God. So, let's pray po. Para po kay Tita Lorna Parpan Marusio, Lord, pinananalangin po namin yung kagalingan po, Lord, ng lahat po ng merong karamdaman ngayon, especially po kay Nene Francisco, Cecil Olaso at Carol Mercada. Lord, ikaw na po ang magpagaling sa kanila. Ikaw po, Lord, ang magbigay sa kanila lahat ng kailangan nila, Lord. From the food and sa medicine na kailangan nila, Lord, ikaw po ang mag-guide sa kanila. And, Lord, at maging ang iba ko pang relatives and friends ko na may mga karamdaman sakit. Yes, Lord. Lord, ikaw na po ang magpagaling sa lahat ng merong karamdaman ngayon at sakit, Lord. Hindi na po namin alam ang panahon. Ngayon, marami na po nagkakasakit. Ikaw po ang mag-guide sa kanila at mag-bless sa kanila sa kagalingan. Lord, ikaw po ang great healer naming lahat. Thank you po, Lord God. And para po kay Tita Rosana Gonzaga, Lord, maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa kanila at sa paggabay at sa mga provisions, blessings sa kanila pong buong family. Ikaw po, Lord, ang patuloy pa po magbigay sa kanila ng blessings, provisions, guidance, and support po, Lord, sa lahat ng kanilang pangangailangan. And Lord, pinananalangin din po namin yung kagalingan ni Tita Lenny Tenerife sa kanyang asthma, Lord God, at pati na rin po kay Rhea sa ubo at sipon. Ikaw po, Lord, ang magpagaling sa kanila sa lahat po ng kanilang nararamdaman at kasakitan, Lord God. Ikaw po ang manguna sa kanilang sakit bago pa po ito lumala. I-bless niyo po sila, Lord, sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa kanilang pang-araw-araw po. And Lord, nanghihingi din po kami ng wisdom and guidance sa final exam po ni Rhea. So, pagalingin niyo na po siya, Lord, sa ubo at sipon niya. Dahil po meron pa po siyang final exam. And Lord, nanalangin din po kami sa malapit na retreat for grade 6 students ng LGCS. Ikaw po, Lord, ang mag-support sa kanila at mag-guide sa kanila sa kanilang retreat. Kung ano man pong matututunan nila doon, kung ano man pong may experience nila doon, Lord, ikaw po ang kanilang kasama. And pati na rin po sa spiritual growth ng Alive in Faith cell group, ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa spiritual growth na tinatalakay nila ngayon. Ikaw pong mag-guide sa kanila sa kanilang journey. Bless niyo po sila, Lord, sa lahat po ng natututunan nila. And praying din po, Lord, sa salvation ng family po ni Tita Rosana. Ikaw pong mag-guide sa kanila, Lord. Ikaw po ang magpakita sa kanila na ikaw po yung daan po sa eternal life. I-bless niyo po kaming lahat. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Sinasabi po sa Proverbs 3, verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight." Let's pray po. For P.S. Menden Cruz, Lord, pinagpe-pray po namin ang aming former president na si Rodrigo Duterte
na ma-encounter and mas makilala ka po niya, Lord God, habang nasa The Hague po siya. Lord, patuloy niyo po siyang gabayan at patuloy niyo po siyang patuloy ka pong magpakita sa kanya in more ways than one. And Lord, we trust in your divine justice and knowing that it will always prevail over all the injustices on earth. Bring comfort to every family who is mourning for the loss of their loved ones due to the extrajudicial killings. And Lord, patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng challenges na fini-face po ng lahat ng tao ngayon. Please guide, strengthen, and provide for them according to your will, O Lord. Ikaw na pong bahala sa kanila. And palagi niyo po kaming proprotektahan. In Jesus' name we pray. Amen. For Lola Nelia, thank you, Lord, for everything. You made things happen. And Lord, patuloy niyo po siyang gabayan at protektahan at pagalingin sa lahat ng bagay, Lord God. Huwag na huwag niyo po siyang pababayaan, Lord God, and patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan sa lahat ng bagay. Binibigay po namin ang buhay ni Lola Nelia ngayon. And thank you po sa lahat ng blessings na na-receive niyo po, Lord God. We praise you and honor you for your love and faithfulness. We love you, Lord, and ikaw lang po yung makakapaggaling ng lahat ng tao. In Jesus' name we pray. Amen. For Pastor Arnel, Lord, itinataas po namin ngayon yung buhay ni Pastor Arnel. And pinagpe-pray po din namin lahat ng MK teachers to continuously serve the Lord with joy, strength, knowledge, and wisdom, and power of the Holy Spirit. Blessings for the MK teachers and their families. Lord, itinataas po namin yung buhay ngayon ni Pastor Arnel. And thank you po sa buhay and service niya sa church, Lord God. And thank you din po sa service ng lahat ng MK teachers, Lord. And patuloy niyo po silang gabayan at protektahan, Lord. And i-guide niyo po sila sa path na gusto niyo po habang pong nagsiserve sila sa church ngayon. And protektahan niyo po lahat ng pamilya nila for their spiritual growth and for the spiritual growth ng lahat ng bata po na tinuturuan namin ngayon. At alisin niyo po lahat ng evil things surrounding them, Lord God, and ilayo niyo po sila sa lahat ng temptations and mali sa mundo. Patuloy niyo po silang protektahan, Lord God. Protektahan niyo po lahat ng lives na nasa MK ngayon and mga buhay ng lahat ng nasa church ngayon, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Psalms 33 verse 11, "The plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations." So, pray po tayo. Prayer po ni Robert Tan. Praying po sa anak ko, protection and good diabetes, mawala ang sakit ng tuhod niya para po this year at pag-iingat. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po niya. Bigyan niyo po ng protection, guidance sa lahat po ng kanyang ginagawa. Lord, praying din po kami kay Ate Tess na mawala na po yung sakit ng tuhod niya. Lord God, alam po namin na kayang-kaya niyo pong pagalingin si Ate Tess sa sakit po na nararamdaman po niya. Sa isang salita lang po ninyo, gagaling po siya. In Jesus' name, Lord. Lord, praying din po kami sa cell group ni Robert Tan. Praying po na maabot po nila yung goal po nila this year. Praying po na yung sa fellowship with God at bigyan niyo po sila ng knowledge, strength, and understanding po sa pag-aaral po ng salita po ninyo. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Ate Christine po, thank you Lord sa provision mo sa aming pamilya. Naway patuloy mo kami ilayo sa aming mga
mga sakit. Praying din po sa graduation ni Kuya Sean sa katapusan. Maraming salamat po at graduate na po siya. So, let's pray po. Lord, maraming salamat po sa buhay na binigay po and sa blessings na binibigay po ninyo sa ang family nila sa sakit and problems po, Lord God. Gabayan niyo po yung family nila, Lord. Kayo po ang paging center ng kanilang family, Lord. At praying po kami na patuloy niyo pa rin po silang gabayan at protektahan, Lord. Praying din po sa upcoming graduation ni Kuya Sean sa katapusan po ng March, Lord. Thankful po kami na makakagraduate po si Kuya Sean at maraming salamat po sa milestone na ma-achieve po niya, Lord. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. So, sinasabi din po sa 1 Thessalonians 5 verse 17, pray without ceasing. So, ito pong verse na to is short and easy. So, nagre-remind po ito sa atin na magdadasal po tayo without ceasing. So, let's pray po. Lord, pinananalangin po namin ngayon lahat po ng CP pastors, CP leaders, and OBS leaders and team members. Bigyan niyo po sila ng guidance, wisdom, and support po, Lord, sa lahat po ng kanilang ginagawa. And bigyan niyo po sila ng wisdom and sa pag-anoint po as they speak the gospel. And bigyan niyo po sila ng kalikasan araw-araw, and protection and provision sa lahat po ng kanilang pangangailangan araw-araw. Ikaw po, Lord, ang magbigay sa kanila lahat ng blessings na kailangan nila. Ikaw po, Lord, ang mag-bless sa kanilang family, mga business po nila and professions sa pagtuloy po ng pag-continue sa pag-serve sa inyo, Lord God. I-bless niyo po sila, Lord, sa lahat po ng kanilang ginagawa, pati na rin po yung pag-share nila ng word niyo, pati na rin po sa iba po nilang endeavors sa buhay. And Lord, coordination din po sa lahat po ng point person, sa lahat po ng local missions. I-bless niyo po, Lord, yung general na car from May 11 to 14, Baguio, October 28 to November 1, and sa Marawi po sa November. Ikaw po, Lord, ang mag-bless sa mga mission na ito. Ikaw po, Lord, ang gumamit ng mga tao na kailangan nyo para po sa mga mission na ito. Ikaw po ang mag-bless sa kanila. Ikaw po, Lord, ang marami sa kanila para pa po lalong mapa-share pa po yung word nyo at maparating po ito sa mga taong kailangan po or gusto pong marinig salita nyo, Lord. Ikaw po mag-bless sa kanila sa mga mission na to. I-bless nyo rin po yung financial support. Ikaw po mag-guide sa kanila doon. I-bless nyo po tong year na to para sa amin. I-bless nyo po lahat, Lord. Ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng more blessings to come this year. In Jesus' name we pray. Amen. Sinasabi po sa Psalm 103 verse 2 to 3, praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. For Ate Ethelyn Habla, Lord, itinataas po namin yung kaaliwan mula sa inyo, Lord God, para po sa pamilyang naiwan ni Kyle Australia na nasawi sa car accident last Sunday sa Angono. Patuloy niyo pong protektahan at gabayan at bigyan po ng lakas ang pamilya po nila, Lord God. And wag niyo po silang pababayaan and always be there for them, Lord. And pinagpe-pray din po namin yung provision para po sa mga financial needs ng Australia family. Ganon din sa anak ni Madal na nakasama sa car accident na nangangailangan ng CT scan. And Lord, palagi niyo po silang i-look over and mag-provide po kayo ng lahat ng kailangan nilang financial needs, Lord. Para po kay Madal, patuloy niyo po siyang pagalingin at palakasin, Lord God. Kung ano man po hinaharap nilang problema ngayon, alam po namin na ikaw lang makakawala nito lahat and makakapag-heal sa kanilang lahat, Lord God. And pinagpipray din po namin yung kagalingan para po kay Tatay Cesar Habla na nag-second echo po siya kahapon.
patuloy niyo po siyang palakasin and protektahan, Lord God. Huwag na huwag niyo po siyang pababayaan and palagi niyo po siyang bigyan ng blessings na kailangan niya and yung kalusugan niya po, huwag niyo pong mahahayaang mag-decline. And Lord, pinagpe-pray din po namin na lumalim yung pananampalataya ng mga tao sa inyo, sa mga tao lahat na nasa OBS na inaabot sa Luzon, CP. Lord, tulungan niyo pong mas makilala pa po nila kayo and mas lumalim pa po yung faith nila sa inyo, Lord God, as they get to know you more. And patuloy niyo po silang gabayan and magpakita po kayo sa kanila palagi in more ways than one, Lord God. And thank you, Lord, sa lahat ng mabuting binigay niyo po kay Ate Ethel and sa family niyo po, Lord God. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord God, and patuloy niyo po silang protektahan, Lord. I-overlook niyo po lahat ng problema nila and ikaw lang po makakapag-alis nito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po sa Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. So, pray po tayo. Sabi po ni Villa Eli, panalangin po na patuloy na tumataas ang platelet at gumagaling ang ulcer ko. Gagalingan po at kalakasan ng pangangatawan at gamitin mo po ang gamot na iniinom ko. Kaligtasan ng buong family po namin sa lahat ng kapahamakan. Dalangin rin po ang aking apo na si Caleb, Luke, Cassie at Saisha, Kite, na pagkaloob po sila ng karunungan sa pag-aaral nila. So pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Ate Villa Eli. Panalangin po namin tumaas po ang kanyang platelets, Lord God, and gumaling na po siya sa sakit niyang ulcer, Lord. Praying po for good health and guidance po sa kanilang family, Lord God. Gabayan niyo po ang kanilang pong sakit, Lord God. Pagalingin niyo po siya sa kanyang nararamdaman, Lord. Praying din po sa kagalingan at kalakasan ng katawan po ni Ate Ellie, Lord God. Yung gamot po na iniinom po niya, Lord, tulungan niyo po yun na pagalingin po siya, Lord, at paalisin na po yung sakit niya, Lord God. At praying po na po yung platelet count po niya. Kaligtasan po ng buong family ni Ate Villa. Ilayo po niyo po sila sa kapahamakan, Lord, at bigyan niyo po sila ng protection, guidance and provisions, and nila, Lord God, gabayan niyo po sila at sama sila ng guidance and knowledge and understanding po sa pag-aaral po nila, Lord God. Gabayan niyo po sila sa pang-araw-araw po nila at bigyan niyo po sila ng gabay, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Kay Fast Cut po, praying for Cindy Parcon, Lord, and sa family na maging okay na lahat sa pagpapala at restoration ng family po, Lord God. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po sa family ni Cindy Parcon and sa family po nila, Lord God. Praying po na maging okay na po yung situation po nila, Lord, sa pagpala po ng isang member ng family po nila, Lord. Lord, bigyan niyo po sila ng healing and comfort sa ngayon, Lord God. Bigyan niyo po sila ng guidance po sa future, Lord. Bigyan niyo po sila ng protection ang family po nila, Lord. Samahan niyo po sila ngayon sa troubling time ngayon, Lord God. At paalam niyo po sa kanila na nandyan po lagi kayo sa tabi nila, Lord God. At kay Nilo Eli po, thank you, Lord, sa kagalingan ng aking sa lahat ng
pagkakaloob po ninyo sa aming buong family. Yes, Lord. Uh, uh, Maraming salamat po sa healing na binibigay niyo po kay Lord. Bigyan niyo po ng kalakasan at salamat po na nandyan po kayo at lagi niyo po silang patuloy na ginagabayan, Lord God. Okay po, so let's start praying na po. Para po kay Tita Christine C. Valle, Lord, pinapanalangin po namin ulit yung healing po para kay Marisa Colicol sa mga colds po na nararamdaman niya. Kay Baste Colicol po para po sa ubo. Kay Zena Jada Valle para po sa colds sa lagnat na nararamdaman po nila ngayon. Kay Antoinette Medina para po sa sakit ng katawan. And pati po kay John Valle para po Lord sa fast healing and recovery sa kanyang operasyon and the spiritual breakthrough and pati na rin po kay LV Roque, spiritual breakthrough din po and praying po para sa salvation para po sa rest of their family. Lord, pinapanalangin po namin lahat po ng tao na ito. Pagalingin niyo po sila sa lahat po ng nararamdaman nila, Lord, na sakit sa katawan, sakit sa ulo, Lord, sa mga lagnat po na kanila pong inano at kahit man po sa recovery sa kanila pong operation, ikaw na po ang mag-guide sa kanila at mag-bless sa kanila, Lord, para po maayos po yung recovery na mararamdaman nila ngayon, maayos po yung paggaling nila. Ikaw po ang magbigay, Lord, sa lahat ng kanilang pangangailangan sa pagpapagaling po. And Lord, pinapanalangin din po namin spiritual breakthrough po nila. Ikaw po ang mag-bless sa kanila doon. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa tamang pathway na tatahakin nila, Lord. Para po kay Tita Rose and Espiritu, Lord, pinupuri ka po namin sa lahat po ng answered prayers na natupad nyo. And Lord, patuloy nyo pong bigyan si Tita Rose ng wisdom and discernment para po magawa po niya yung will mo. Ikaw po, Lord, ang mag-guide sa kanila sa lahat po ng pinagdadaanan nila ngayon. Ikaw po magbigay ng wisdom and guidance sa kanila, Lord, para pagpatuloy po lahat ng ginagawa nila. Para po kay Tita Arlene De Leon, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Heal me, Lord. Yes, Lord. Mabuti ka pong Panginoon sa amin, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na binibigay niyo sa amin. Lord, ikaw po ang magpagaling kay Tita Arlene sa anuman pong nararamdaman niya ngayon, sakit man po sa katawan or meron po siyang nararamdaman iba. Ikaw po ang mag-guide sa kanila at mag-bless sa kanya, Lord, sa pagaling po. I-bless niyo po kami, Lord, lahat. Mahal na mahal ka po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Let's pray po for Kuya Rowell. Yes, panalangin, Lord, pinagpe-pray po namin si Kuya Alan na patuloy po siyang gumaling at lumakas at ibalik niyo po yung normal na kilos niya po, Lord. I-heal niyo po siya, Lord God, and bigyan niyo po siya ng comfort sa kanyang pagkilos, Lord God, na bumalik na po siya sa dati niya. And wag na wag niyo po siyang pababayaan, Lord God, and patuloy niyo lang po siyang gabayan, Lord. And pinagpe-pray din po namin yung mama po ni Kuya Rowell at magkalooban mo po siya ng malusog at malakas na pangangatuan and financial provision din po para sa mama at kuya niya. Lord, tinataas po namin ngayon yung mama po ni Kuya Rowell at yung kuya niya po na naway
patuloy po silang lumakas at maging healthy po palagi. And patuloy niyo pong bigyan sila ng mga kailangan po nila in terms of financial provision, Lord God. Huwag na huwag niyo po silang pababayaang pamilya, Lord God. And healing and deliverance po para kay Brent Harvey Barlaan na dumaranas ng pag-atake ng kaaway sa kanyang mental at spiritual. Lord, itinataas po namin ngayon sa inyo si Kuya Brent na palagi pong ikaw sana po yung nasa puso at isipan niya, Lord God. And kung ano man po yung mga challenges and problems na fini-face niya po ngayon, alam po namin na ikaw lang po yung makakapagpagaling sa kanya. And pumasok ka po, Lord God, and ipakita niyo po yung sarili niyo sa kanya and kung gaano po kaganda at kalakas yung powers niyo po, Lord God. Tulungan niyo po siya at palakasin niyo po siya sa kanyang kalusugan and sa kanyang mental and spiritual well-being, Lord. And pinagpapala at pinagpe-pray po namin yung pagpapala at pag-iingat at provision sa family po ni Kuya Roel na wag niyo po silang pababayaan, Lord God, and always give them abundant blessings and graces na kailangan po nila, yung mga everyday needs po. Wag niyo po silang pababayaan. At sana po makahanap po ulit siya ng regular na trabaho to be able to serve you more, Lord God, and to be able to provide for his family. Na wag niyo po silang pababayaan, Lord God. And pinagpe-pray din po namin yung pag-iingat at pagpapala sa trabaho po ng asawa niya na na sana po mas na sana po wag niyo po siyang pababayaan sa pagtatrabaho niya po and tulungan niyo po siya, Lord God, and always clear their heads po habang nagtatrabaho sila. Wag niyo po silang pababayaan and lahat po ng pinag-pray ni Kuya Roel, palagi niyo po silang i-look over, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. So, continue po tayo. Lord, pinag-pray po ni Carmison Victores. Lord, God bless our family. Cover us with your precious blood. Forgive us from all our sins. And I pray for peace and your control in this world, Lord. Lord, maraming salamat. Bless their family and cover them with your precious blood. Po nila, Lord, alam po namin hindi po kami perfect, pero alam ko po, Lord God, na pinapatawad niyo pa rin po kami. Lord, praying rin po kami for your peace sa mundong tinitirahan po namin, Lord God. Magkaroon po ng de-escalations na po sa mga nangyayari problem sa mundo po namin, Lord. We know you have a plan for us, Lord, and magtitiwala po kami sa planong sinet po ninyo para sa amin, Lord. Kay Joy, kay Ate Joy po, naway makapaglaro na siya noon. Kayo ang mag-iingat sa kanya. Praying po kami sa dapat UAAP po yung lalaroan po nila, Lord, ngayon. Alam po namin na mahirap po ang kanilang laro. And kayo po ang gumabay at magprotekta po sa mga players na maglalaro po sa UAAP, Lord. Bigyan niyo po siya ng guidance and understanding po sa kanilang gagawin po, Lord God. At patuloy na protection po sa kanilang ginagawa, Lord. Kay Jesus Meneses, prayer for protection and guidance for my family para sa kagalingan at sa mga karamdaman ng aking asawa, si Flordelina Meneses. Tulad ng goiter, high blood at cholesterol. Lord, pray po tayo. Lord, praying po kami kay Jesus Meneses and sa kanyang asawa po na si
Flor protection ng kanilang family, Lord God, and galingan po sa kanyang asawa, Lord God. Bigyan niyo po sila ng healing, Lord God, and cleansing po ng kanilang katawan, Lord. Ilayo niyo po sila sa kahit anumang kapahamakan, Lord God. At I pray po, Lord, na sa isang kilos po ninyo, papagalingin niyo po sa Ate Flor Delina Meneses po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen po. Kay Jason Cruz, praying for everyone's job, business at sa lahat ng pinagkakakitaan ng bawat isang family. Lord, praying po kami, Lord God, na yung mga families po na may business or kahit ano man po, Lord God, praying po kami na kayo po ay gumabay at magprotekta po sa mga business po na mga yan, Lord God. Bigyan niyo po sila ng financial provision, Lord God, and guidance po sa paglago ng business po nila, Lord God. Praying po kami na kayo po ang maging center ng mga businesses and mga families po. And Lord, praying rin po kami sa preparations po sa ginagawa sa 70th TMCC anniversary next month po, Lord. Mayari, wala pong problems na dumating, Lord. Kayo po ang humandle ng mga preparations na nangyayari po, Lord. Gabayan niyo po yung mga taong kumikilos, Lord God. Bigyan niyo po sila ng guidance, knowledge, and understanding po sa kanilang lilingkod sa inyo, Lord. Tinataas po namin ito, Lord God. Praying po kami ng anniversary ng TMCC. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa mga nag-comment sa kanilang prayer request and praise items. And kung hindi man po nakasama ang inyong mga prayer request or praise items sa prayer ng ating live stream for today, wag po kayong mag-alala dahil patuloy po itong ipag-pray ng ating mga intercessors. So, for our announcement po for tonight, so, we invite everyone po to our Sunday worship service every Sunday at 8 a.m. sa The Messiah Community Church. And kasabay po nito yung ating Messiah Kids service. So, ito po yung service natin for kids. 8 a.m. din po siya. And speaking of Messiah Kids, magkakaroon po tayo ng BVBS this year, and inaayayahan po namin ng mga kabataan to join us as we teach these little kids po, yung mga bata na tuturuan natin for this year. And magkakaroon po tayo ng training for teachers. And also, we have our YFC every Saturday at 6 p.m. sa The Messiah Community Church, David's Hall po. And magkakaroon din po tayo ng P40 Batch 4. Mag-start po ito sa March 27, 2026, and pwede po ninyong i-contact sina Pastora Mercy and Tita Mayen for more details. And syempre po, ang ating Power of Prayer every Wednesday at 7 p.m. Live stream po ito. So, ayan. Thank you po for everyone who joined us for tonight. So before po natin i-close ito, is tawagin po natin si Pastor Arnel for our closing prayer and benediction. Magandang gabi po sa bawat isa. I do hope na na-bless tayo. Hindi lang nung message, kundi ng mga prayer na ating sinambit sa gabing ito. Salamat pong muli sa bawat isa na naging bahagi ng gawain ito. So, ang Diyos ay mabuti, kaya po tayo ay nandito sa kabila ng kaguluhan ng mundo. Mas pinipili nating manalangin, magtiwala kaysa mag-worry. Kaya samahan niyo po ako para sa ating pangwakas na panalangin. Panginoong Diyos, totoo po na sa kabila po ng mga nangyayari sa paligid na hindi namin kontrolado,
ay pinipili po ng bawat isa na sa iyo ay magtiwala, sa iyo ay magpasakop, sa iyo ay umasa dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na nakakaalam ng lahat ng bagay at merong kakayanan na kumalinga, may kakayanang tumugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Salamat po dahil hindi ka nagsasawa. At salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng ganitong gawain ng POP, na ipapahayag din, O Diyos, yung kabutihan mo. Salamat sa mga answered prayers, O Lord. At dalangin ko, Panginoon, kung meron pa mga prayer items na hindi na ilapit sa iyo ngayon dahil po sa limited time, dalangin ko doon sa mga request na yon na hindi na nasama ngayon, kung sino man po ang may request ng kagalingan, anumang klasing sakit ito, ikaw po ang magpapagaling. Ito man ay sakit ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, o sakit mismo ng isa doon sa nag-request, healing na nagmumula sa iyo. At kasama na yung pag-asa na sa iyo lamang matatagpuan, even doon sa merong request, the provision for daily needs, ikaw po ang mag-provide nito. Kasama na, O Lord, yung naghahanap din ng trabaho, i-bless mo ng trabaho. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na hindi nagsasawa sa iyo ay lumapit sa pamamagitan ng panalangin. Patuloy mo po, Panginoon, na gamiting daluyan ng pagpapala itong POP. Patuloy na yung kapangyarihan mo, O Diyos, ay maipadama sa pamamagitan po nitong mga gawain ito. Dalangin ko rin, O Diyos, yung request ng mga kalalakihan, Panginoon, yung nagpunta sa SM, Lord, dalangin ko po, O Diyos, yung mga tao na na-encounter nila doon ay na merong request, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanila. At ikaw din, O Diyos, ang maging kanilang maranasan at maging daluyan po, Panginoon, ng mga taong ito. I-bless mo po yung effort na ginagawa na ito ng Men of Fire at yung iba pang ginagawa ng church. Dalangin ko rin, Panginoon, na sa ganitong sitwasyon na merong nakaambang mga challenges sa aming mga finances, tulungan mo kami as a church na mag-pray sa bawat isa at magamit mo rin ang TMCC, Panginoon, para in a practical ways maibsan, Panginoon, yung bigat bigat na dala nitong pagtaas ng mga bilihin at ng fuel. Salamat, O Diyos, dahil sa lahat ng sitwasyon, ikaw ang aming maaasahan, at salamat sa lahat ng pagkakataon, ikaw yung aming pupurihin at pasasalamatan. So ang dalangin ko, O Diyos, patuloy mong dinggin at patuloy naming maranasan yung kabutihan, yung pag-ibig, yung pag-iingat, at sa aming pagsamantalang paghihiwalay, maranasan ng bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, na kasama ng pananampalataya at ang pagpapala mo, O Diyos Ama, ang maranasan ng bawat isa at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin sa araw-araw. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, thank you po sa mga sumama sa atin for tonight. Siyempre, thank you din po sa ating tech team, prayer leads, and POTD. Thank you and God bless po. Bye-bye po. God bless.